the $2 na ceiling price. Samantalang ang the $2 ceiling price, mas madami ang gustong bilhin ng buyer. So, ano ngayon gagawin natin? Ang mangyayari is, dahil kulang yung supply natin, nagkakaroon tayo ng limited supply, mas madami ang gustong bilhin kaysa sa gustong ibenta ni seller ng bottled water. Sino ngayon ang makakakuha ng kulang na supply ng bottled water after mangyari yung Hurricane Katrina? Una is, first come first served basis. Parang nangyari kay Odette, di ba? Ang mga tao nagbilihan lang ng tubig inumin nung nakaalis na si Odette. Ang nangyari is, yung maaga na nagpunta sa supermarket asindahan para maghanap ng tubig, yun yung unang-unang makakabili ng tubig. Kapag pahuli-huli ka, wala ka nang aabutan kasi nagkanda ubusan na yung tubig. Kasi, ang nangyari is, yung mga naunang bumili, ang daming biniling tubig kaagad. Okay? So, yung stocks ng mga mall, supermarket, nagkanda ubusan kaagad within a day pagkatapos ni Odette. Okay? So, yun ang solusyon mo. Para ang makakuha lang ay yung pinakaunang bumili. Another is, pwedeng ang pagbentahan mo lang ng kulang na supply ay kaibigan lang ng seller or kamag-anak mo lang. In many cases, pag ganitong sitwasyon na mas madami yung gustong bumili sa available supply ng bottled water is nagkakaroon ka ng under-the-table payments. Ibig sabihin ng under-the-table payments, nagpapadulas ka na. Which is usual for Filipino. Gusto mong makalusot sa isang bagay na nagkaroon ka ng violation, di ba? Nagbabayaran na lang kita ng ganito, palagpasin mo lang yung violation ko. Parang ganito rin to, under the table payments ka na. Yung iba, ibigay mo sa akin yung mga tubig na supply mo, mas magbabayad ako ng mas mataas. Okay? So, yung nangyayari doon. Kaya, under the table payments ang tawag doon. Which is usual for Filipinos. Madaling tayong mabili. Sabi ng taga-USAID na nakaraan, ang problema sa Pinoy is kaya talamak yung corruption is madaling mabili yung mga Pilipino. Tapaalan mo lang ng pera, okay na yan, makakalusot ka na. Parang ganito yan. Another is, what is certain is, less bottled water gets to consumers. Okay? So, ang mangyari is dahil nag-set ka ng mas mababang selling price, mas mababang maximum selling price na for bottled water is, ang mangyayari is, mas kakaunti ang consumer na makakakuha ng bottled water. Because, yung mas mababa na selling price na sinet mo, kumpara sa totoong presyo dapat nito na $7, ay hindi ito makakaengganyo for your producer or seller to produce more. Okay? So, yun yung mga problema na nakaka-create, example na ng problema na nakaka-create pag nag-i-intervene or nakikialam si gobyerno in setting the prices of the product. Instead na ang i-allow niya lang na demand and supply lang dapat ang nagdidikta ng presyo ng commodity.